Eto pa ang pinakamadiin sa topic natin ngayong gabi, mga boss. Ano po 'yun? Yung isinusulong ho ni Congressman Dan Fernandez, mga kababayan. Dito lalaglag talaga ang tuka ng dating Pangulong Duterte. Ayan po mga boss, oh. Sabi po dito sa balitang 'to, sagutin lang nila mga issue sa kanila tapos usapan. Correct! Wala, eh, mga nagtatago ho, eh, 'no? Kung hindi pa kumbaga hindi pa ini-stylean ng Quadcom na cancel na, hindi pa sila mapipilit, 'no? Ako isa sa pinapaniwalaan ko din mga kababayan, yung senaryo na sinabi ng Quadcom, cancel na lang tayo kasi ganito kulang pa. Eh, siguro alam nila yung estilo nitong mga 'to na magyayabang, 'no? Sasabihin niya pupunta sila. O ayun, napainan sila. Biglang binago ng Quadcom, "O sige tuloy na tayo ngayon." Wala na silang reason para hindi pumunta. Sabi nila pupunta sila, eh, kahit na-cancel na, oh. Eto na mga boss, dito talagang mababaon po ang dating Pangulong Duterte dito. Nananawagan po si Congressman Dan Fernandez, mga kababayan, doon sa mga nasipa, kinasuhan, na mga kapulisan doon sa panahon ng laban kontra droga. Isasalba. Kasi po, mga bossing, kitang-kita at nakikita naman po natin sa mga pahayagan, sa mga ano tawag dito, balita, na yung mga kapulisan na sumunod kay dating Pangulong Duterte, eh nasira ang buhay. Mga nakasuhan, o ayan. Tapos ano ang sagot ng dating Pangulong Duterte? Eh, yang ano, yang pagtegi na yan, eh personal yan. Kumbaga biglang iwan ere, mga boss. No? Kung dati, nung nakaupo ang dating Pangulong Duterte na, ako ang bahala sa inyo, sagot ko kayo. Ngayon po, iba na, mga bossing. Hindi na po ganon. No? Hindi na po ganon, mga kababayan. Eh, personal yan. Sila may problema dyan eh. Naiwan po sa ere. Ngayon po, ang panawagan po ni Congressman Dan Fernandez, ito, itinulak ni Laguna Representative Dan Fernandez ang motu proprio congressional investigation sa mga pulis na sumabit sa implementasyon ng madugong laban kontra droga kay dating Pangulong Duterte. No? Hiniling ni Fernandez sa mga pulis na tinanggal, sinampahan ng kaso administratibo at kriminal na makipagtulungan sa Kamara de Representante, no, para madinig ang kanilang boses. Ayan po mga kababayan. So sa madaling salita, ito ay hinihimok, no, upang sa ganon ay makipag-usap, no? Upang sa ganon makipag-usap, no, at magbigay ng kanilang panig upang sila ay marinig doon sa Kongreso o House of Representative. Eh paano pag sinabi niyang lahat na yun? Lumakas po ang loob ko kasi utos ng dating Pangulong Duterte na sila ang bahala sa amin, na okay lang daw na mag-kill. Oh, madidiin lalo. Tapos ooperan pa na, sasali namin kayo sa witness protection program, no? Basta kailangan mag-witness kayo. Eh ang dami ho nun. Tapos siyempre ho yan, mga kababayan, nangungulila sa kanilang pamilya yan. No? Kumbaga, sasabihin niyan, sinunod ko lang naman dati yung iniuutos, yung trabaho eh. Tapos ganito ang nangyari sa amin. Di ba, Just Vincent? Ganito ang nangyari sa amin. Tapos ngayon, kung kailan Judgment Day na, biglang iniwan na kami sa ere. Oh, sige, makipagtulungan na lang kami sa Quadcom. Makakuha ng witness protection program, no? Makasama ko ulit yung mga pamilya ko. Dagdag pa dito mga bossing. So well, nananawagan din po kami sa inyo kasi nga ho, kayo biktima rin kayo rito ng laban kontra droga. No, hindi lang po yung mga nategi. Ako naniniwala din na tama yung sinabi ni Congressman Dan Fernandez na meron hong mga kapulisan na biktima dahil po doon sa utos, no? Eh syempre, presidente yan. Oh, matataas na tao sa iyo yan. Pag narinig mo, ako bahala sa iyo, lalakas ang loob mo. Akala mo pati yung mga tawag dito, yung mga iniutos legal pa din. If ever that you wanted to avail
para madinig po namin kayo. So, iniimbitahan din po namin kayo na makipag-ugnayan po kayo sa Quadcom. Ayan. I mean, yung mga kapulisan under my committee, actually tinitingnan ko po na bigyan ng isang motu proprio investigation on this matter kasi nga ang policy po ng former government ay yun po talagang yun po talagang sa hearing ng Quadcom noong nakaraang inamin ni Duterte. Yan ba yun? Ito ba yung kasunod? Pangatlo to sandali lang. Parang, yun yata yung kasunod eh. Asan na ako? Yun. I mean, under yung kapulisan, yan. No? Ay, nalito lang ako. I mean, yung mga kapulisan under my committee, actually, tinitingnan ko po na bigyan ng isang motu proprio investigation on this matter kasi nga, ang policy po ng former government, ayun po talagang negation o neutralization. Ano daw po ang ibig sabihin ng neutralization? No? Sa hearing ng Quadcom noong nakaraang Miyerkules, inamin ni Duterte na wala na siyang ideya kung ano ang nangyari sa mga pulis na sinipa at kinasuhan dahil sa pagsunod sa kanyang laban kontra droga. Hindi na nga malaman kung ano no? Yun yung napabayaan na. Sabi nga ni PNP Chief, maraming mga pulis ang mga na-dismiss, 195 yung mga na-dismiss, tapos 398 yung facing dismissal. So, papaano yung pamilya nila? Dito po, naniniwala ko, yung mga yan din po, biktima. No? Mga kababayan. So, kapag kaya, mga nagsiharap, nakipagtulungan po sa Quadcom, mga bossing, ay 100% po, mga kababayan. Lalo pong lulubog ang dating Pangulong Duterte kapag nakipag-ugnayan na po yung mga yan, mga boss. Okay? Sabi ni Sir Archie Beroya, kawawa yung mga pulis na sumunod lang sa utos, natanggal sa serbisyo, nakasuhan, at nakakulong pa. Correct ho, mga boss. Pero isa lang po ang pinapaniwalaan ko dito, mga boss. Yung susunod po na mga hearing, panigurado po ako, hindi na po a-attend ang dating Pangulong Duterte doon. Hindi na po. Magka-alibay na po yan. Yung sinasabi niya na 10 days marathon, na sinasabi, hearing na natin lahat. Labas lang po ng bibig yun. Yabang lang po yun. No? Para ipamukha sa atin na ready naman ako sa investigasyon eh. Dahil po, yung pong hearing na nagaganap po ngayon, mga kababayan, naniniwala din po ako na hindi nila dapat sisiputin yan. No? Wala, naipit na lang po sila dahil doon sa pa-cancel, yung kinancel, tapos biglang sila pupunta. Dahil na lang po yan, doon yan, napasubo na lang po yan, mga boss. Kagaya ni Roque. Anyway, 51 minuto na din po tayo nagkukwentuhan at nag-uusap dito, mga boss Chief Amo Sir. Shoutout kay Aichang, Ultra Tito, lalabas yung mga witness kung may solid na assurance na hindi sila babalikan ng mga Duterte. Just Vincent, shoutout sa iyo. Shiro Kansaki, Archie Beroya, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Huwag po natin kalimutan na mag-like paglabas natin sa live stream na ito.